Yo, what's up mga pale? Magandang araw. May i-share lang ako sa inyo ngayong araw na may isang tao na nagtanong sa akin na, "Uy, Sir Jex, 'di ba ano ka naman? Nagba-vlog ka. Tapos 'di ba negosyante ka, may negosyo ka, nagba-buy and sell ka ng mga sasakyan, bumibili ka ng mga motor, pinapaganda mo 'yung mga motor, tapos 'yung mga sasakyan pinapaganda mo tsaka mo binebenta. 'Di ba may pera ka naman? Bakit ang damit mo palagi luma? Tapos yung short mo, tigti 35 lang sa bayan." Ayun, pero napaisip din ako. Alam mo, karamihan kasi sa mga Pilipino ngayon, kahit walang pera, kahit nakatira lang sa barong-barong, ang gusto nila branded yung mga damit nila, branded yung sapatos nila. Kasabihan nila, we only live once. Pero para sa akin kasi, hindi ako gano'n, eh. Yung lahat ng pera ko, ini-invest ko sa negosyo para naman, kumita. Ang palagi kasing nasa isip ko is, kumita ng pera, hindi gumastos. Oo, although nandiyan na yung paggastos natin, given na 'yan, pero dapat, palagi mong iniisip na kailangan mas mapalaki mo yung kinikita mo kaysa dun sa ginagastos mo. Kaya naman ako, okey na sa'kin yung ah, mga ganitong damit, yung mga mumurahin na damit, yung lokal na sapatos, okey na sa'kin yun. Hindi hindi ano, although kaya ko naman talagang bumili, kaya naman bumili kasi nakakapagnegosyo ko nga, eh. Bumibili ka nga ng mga motor, ng sasakyan, kung mga sapatos at damit na branded lang ba, 'di ba, kayang-kaya mo naman siguro yun. Pero, hindi kasi gano'n yung mindset ko, eh. Okey na sa'kin yung ano, yung mga ganitong bagay, yung simple lang. At sabi pa nga niya, "Sir Jex, nakakotse ka nga, eh, 'di ba? 'Pag dumadaan ka dito, palagi ka nakakotse, minsan magandang motor ang dala mo, pero yung suot mo ano lang, yung parang pang-ano lang, pang-tambay lang daw," sabi na gano'n. Yun nga, yun ang gusto kong, makita niyo lang sa'kin na kailangan palagi kahit may pambili ka, hindi mo kailangan maging magarbo. Ang importante, um, na nasusustentuhan mo yung pamilya mo, nabibili mo yung mga gusto at pangangailangan ng anak at asawa mo. Yun ang importante sa akin, eh. At saka ang pinakang importante pa sa akin na kasama na 'to, yung, nadadagdagan yung puhunan ko. Oh, yes, habang lumilipas ang panahon, yung puhunan ko sa negosyo ko nadadagdagan palaki ng palaki na, hindi ako pumapayag na ang puhunan ko is paliit lang, paliit habang lumilipas ang panahon, pabawas ng pabawas, hindi. Nagi-guilty ako sa sarili ko kapag gano'n. Nai-stress na ako kung kunwari mabawasan lang ng 10,000, 20,000 yung puhunan ko, nadi-depress na po ako. Kaya, hindi ko na naiisip yung mga ganyang bagay na bumili ng damit, bumili ng sapatos. Minsan yung brief ko nga sa totoo lang yung mga brief ko po ay Nogart na. Pero, yung misis ko 'pag nagkakaroon siya ng pera, siya na ang bumibili para sa akin. Pero kung ako po talaga, wala, hindi ako bumibili ng para sa sarili ko. Ang palagi ko lang, nabibili, para sa asawa ko at para sa anak ko, yun lang. Siguro, sana, nasagot ko yung tanong mo na kung bakit, parang pangtambay lang ako lagi kahit nakasasakyan ako. Kasi hindi naman ako magsasasakyan kung hindi ko naman kailangan, eh. Dahil buntis si misis ko, kailangan nakakotse siya ng pagpunta namin ng OB, ng ospital para pagpa-check-up, laboratory, kasi bawal po siyang magmotor dahil, natatagtag. Nakunan na po kasi siya before, kaya nag-iingat na kami. Kung hindi ko naman kailangan ng kotse, hindi talaga ako bibili ng kotse. At siyempre po, eto yung trabaho ko, nagba-buy and sell ako ng mga motor at sasakyan, kaya may sasakyan po talaga ako. Yun lang, dahil kailangan, kaya meron, 'di ba? Kaya, tayong mga Pilipino, sana may matutunan kayo dito sa message ko na 'to na, hindi mo kailangan maging maporma. Hindi mo naman kailangan maging, sobrang lakas ng dating kung wala namang laman ng bulsa mo. Ang isipin mo palagi yung bulsa at yung pamilya mo. Yan ang palagi mong tatandaan. Bilang isang responsableng tao, unahin ang pinaka importante. Brr.